At para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglilinalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami namamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang salita ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, o Santang Inang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yaman din lamang sa pananalita ng anghel ay nakilala namin ang nagkatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus. Bahaginan mo kami ng iyong pagkabuhay na muli sa kalwalatian ng langit sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Para noong una, ngayon, at magpakailanman, sa walang hanggan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Malati Church. Ang pari pong mamumuno sa ating misa ngayon ay si Father Chris Caamino. Mga kapatid kay Kristo, malugod namin kayong tinatanggap sa Malati Church sa pasimula ng bagong taon. Sumama tayo kay Maria at Jose patungo sa templo upang ang kanilang sanggol ay ipatuloy. Ating awitin ang O Come All Ye Faithful.
Magandang tanghali at maligayang bagong taon sa lahat. Umpisahan natin ang unang araw ng bagong taon sa pagmimisa pasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating buhay ay hinuhubog ng kalawakan at panahon ng mga araw at gabi at taon, sapagkat tayo ay bahagi ng sandaigdig ng araw at mga buwan at mga planeta. Ipinagdiriwang natin ang katapusan at ating gagawin ang mga simula. Sa lahat, pinupuri natin ang Diyos. Nawa ang manlilikha ng sansinukob ay sumainyo. Sa araw na ito, sa pagdiriwang ng kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ating ginugunita na ang kanyang anak ay tinuli at pinangalanang Jesus na pinakamahalaga sa lahat ng mga pangalan. Panginoong Jesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang naging tao at kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw na ito, ang mga anghel ay umaawit sa kalangitan. Makiawit tayo sa kanila. Sa araw na ito, ang mga pastol ay nagtungo sa Bethlehem. Sumama tayo sa kanila. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Hinahanap nila si Jose, Maria at ang bagong silang na sanggol. Makihanap tayo sa kanila. Namangha at nagbigay puri sila sa Diyos sa lahat ng kanilang nakita at narinig. Purihin natin ang Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ang lahat ng ito ay binigyang halaga ni Birheng Maria sa kanyang puso. Manalangin tayong kasama siya. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nang ikawalong araw, si Jesus ay tinuli at binigyan ng pangalang Jesus. Tawagin natin siyang Jesus. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, lumapit kayo sa amin ngayong Kapaskuhan sa pamamagitan ng sanggol na ipinanganak ni Birheng Maria. Sa kailaliman ng dilim, nagsilang siya ng liwanag. Sa kaibuturan ng katahimikan, dinala niya ang salita. Naway kaming nakakaunawa ng mga bagay na ito sa aming puso ay makilala ang kanyang sanggol, aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo, na bubuhay sa iyo kaisa ng Espiritu Santo sa luwalhati, sa liwanag na panlangit, Diyos magpakailanman. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag. Walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos, upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Together we sing. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Songs of angels, glory on high, and peace to all on earth. I bear glad tidings on this day, your Savior and your God. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Joseph and Mary, after 8 days, in obedience to the law, gave the Son the name of Jesus and had her circumcised. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae
at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang bagong taon sa lahat. Alam niyo yung gagamitan ko ng image, yung agila. Yung agila, pag matagal na sa isang halwa, nakakalimutan na niyang lumipad ng matayog dahil nasanay sa kanyang enclosure. Pag matagal kang naka-enclose, nakalimutan ng agila na siya pala ay may kakayahang lumipad ng matayog. Siya pala ay isang agila, mga hari ng ibon. Tila ito yung nangyari sa atin nung dumaang taon na gusto nating kalimutan
dahil tila napuno ng kadiliman. Yung taon na yon, sinimulan ng pagsabog ng bulkan, tapos noong Pebrero, dumating ang COVID at lumaganap sa ating bansa. Pagdating ng Marso, nagsimula yung lockdown. Nagsimula na rin ang hirap na dinanas ng ating mga kapatid dahil nawalan na ng trabaho, nagsirahan ang mga negosyo. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng hanapbuhay, nawalan ng mga mahal sa buhay, plus nawalan din ng mga bahay dahil sinundan pa ito ng sunod-sunod na bagyo at nagdulot ng matinding pagbabaha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kadiliman dahil na rin sa sunod-sunod na patayan, karumaldumal na patayan, karahasan, at pagmamalabis na rin ng mga nanunungkulan. Ang bilis na napasara ang isang tanyag na istasyon ng TV. Tapos mabilis din ang pagpasa ng anti-terror law na ginagamit sa pag-aapi ng mga tinuturing kuno na kalaban ng gobyerno. Pero mabilis sila doon, pero mabagal naman sa pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa mga higit na nangangailangan. Napuno tayo ng takot, pangamba. Di natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas dahil sa mga pagsubok na dumating nung dumaan na taon. Kaya yung image is parang madilim na taon na gusto nating kalimutan. Para tayo yung agila na nakahalwa, naka-cage. Nakalimutan natin. Parang napuno tayo ng pagkawalang pag-asa, kawalan. Nakalimutan din natin na meron pang bagong mundo. Meron pang promise na ibinigay sa atin. Sa ating sa ating ikalawang pagbasa, sinabi sa atin ni San Pablo, nagsugo ang Diyos ng tagapagligtas upang tayo ay palayain. Palayain saan? Sa ating pagkabihag, pagkaalipin. Pagkaalipin, iba't ibang klase ng pagkaalipin sa kasalanan, sa takot, sa pangamba. Nakalimutan natin na natili tayo sa kadiliman, pero tayo tinatawag na mamuhay sa liwanag. Na tayo ay iniligtas ng anak ng Diyos na isinilang ng isang tao, si Mariang Berhen. Na tayo ay iniligtas upang tayo ay mapabilang bilang mga anak ng Diyos. Yun yung true identity natin, na tayo ay tinawag hindi upang maging alipin. Sinabi rin niya ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Hindi na tayo alipin, kundi mga anak ng dakilang Diyos. Na tila ba nakakalimutan natin dahil sa kadiliman na bumabalot sa atin, na puno tayo ng kawalang pag-asa, karahasan, galit sa ating mga puso, o ano-ano pang namumuo sa ating buhay, tila na nababalot tayo ng kadiliman. Kaya nakakagawa ng mga kagimbal-gimbal na krimen dahil nandilim ang paningin. Huwag na nating hintayin pa na pagharian tayo ng kadiliman.
pinapaalalahanan tayo ni San Pablo na tayo ay mga anak ng liwanag. At tayo ay tinatawag na makibahagi sa buhay ng Diyos. So yun yung key doon. Iniimbitahan pala tayo na makibahagi sa buhay ng Diyos. Ano ba yung buhay ng Diyos? Buhay ng Diyos na nagbibigay buhay sa iba, na tumutulong, nagmamalasakitan sa mga higit nangangailangan, nagmamahal, nagpapatawad, kung ano-ano pa. Yun yung buhay ng Diyos na nais ng Diyos na tayo rin ay makibahagi dahil, sabi ni San Pablo, ibinigay na ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa atin. Tila, ano pa bang hinintay natin? Ibinigay na niya. Dumating na ang Kanyang anak. Ibinigay na ang Espiritu ng Diyos nung tayo ay bininyagan. Ano pa ang hinintay natin? Kaya yun, gisingin natin ang diwa na tayo ay isinilang na malaya sa pagkaalipin ng kasalanan at kadiliman na pilit bumabalot sa ating buhay ngayon. Kaya yun yung invitation. Kaya ngayong unang araw din ng taon ay tinalaga na World Day of Prayer for Peace. At yung mensahe ni Pope Francis this year ay para tayo to form communities of care, to create a culture of care. Dahil tila yung namamayagpag at namamayani ay isang kultura na walang pake, culture of indifference, na walang care sa isa't isa, culture of waste. Ano pa yung sinabi niya doon? So yun yung dapat nating bilang mga tagasunod niya, gisingin yung diwa ng pagmamalasakitan sa kabila ng mga paghirap na dinanas natin. Patuloy nating iabot ang ating pagmamalasakit, especially sa mga taong higit na nahihirapan at nangangailangan ng tulong. Dahil tayo ay inimbitahan na maging kasangkapan. Dahil tayo ay mga anak din ni Maria. Kasi ngayon din ang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. At alam natin na ibinigay din sa atin ni Jesus nung siya ay napako sa krus. Ibinigay niya ang kanyang sariling ina sa atin. Kaya huwag tayong matakot na papasok sa bagong taon. Mapupuno pa rin tayo ng pag-asa dahil parang isang bata ba na pag nasa madilim na kwarto, hindi matatakot pag alam niya na andyan ang kanyang nanay. So yun din yung dapat nating paghugutan ng lakas, tapang at pag-asa na meron tayong ina na kasama nating harapin ang panibagong yugto at bukas ng ating buhay. At meron tayong Diyos na kasama natin. Kaya nga tinatawag na Emmanuel. Sumasa atin na ang Diyos. Kasama na natin ang Diyos. At tayo rin ay inimbitahan ng Diyos na maging tagapaghatid ng mabuting balita. Katulad ng mga pastol sa ating ebanghelyo, sila ay hindi naging bulag sa liwanag. Kahit nasa kadiliman ng gabi, nakita nila at narinig ang mensahe ng anghel sa kanila. Hindi lang sila nakinig, ito ay sinunod nila at hinanap nila ang batang sanggol. At katulad din ni Maria, na patuloy na ginampanan ang kanilang tungkulin. Katulad din ni Jose, na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, hindi lang tayo yung sinubok, sila rin, yung unang pamilya, sinubok din. Yung unang Pasko, mahirap. Mahirap ang kanilang pinagdaanan. Walang nagpapatuloy sa kanila. Kaya doon na lang sa sabsaban. At after noon, kailangan pa nilang umalis at maglakbay ng napakalayong lugar dahil gustong patayin ng makapangyarihang si King Herodes yung bata.
Kaya naglakbay sila ng malayo, pumunta sila sa Egypt at doon naging immigrant doon. Kaya yun din yung imbitasyon na tulad nila, gampanan din natin ang ating mga tungkulin sa buhay ng may katapatan bilang magulang, bilang anak, bilang doktor, bilang nurse, bilang pare, bilang nanunungkulan sa gobyerno dahil ipinagkaloob na ang Espiritu sa atin ng Diyos upang tayo rin ay maging kasangkapan at daluyan ng Kanyang pagpapala at biyaya para sa lahat. Amen. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Papurihan natin si Kristo na isinilang ng Birheng Maria, lalang ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya, tayo ay naging anak ng Diyos Ama at may tiwalang magdasal. Ang ating tugon, Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Para sa simbahan na magsisimula ng panibago sa Espiritu Santo, naway mapalaganap ang pagbabago sa sanlibutan. Manalangin tayo. Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, nawa ang bagong taong ito ay iukol nila tungo sa kapayapaan. Manalangin tayo. Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga ina na nagmamalasakit sa kanilang mga anak, nawa sila ay gantimpalaan sa kanilang pagmamahal at pagiging mapagbigay. Manalangin tayo. Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, na dahil sa halimbawa ni Maria, tayo ay maging tapat sa ating mga responsibilidad at akayin ang iba upang makilala at mahalin si Jesus, ang kanyang anak. Manalangin tayo. Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Patuloy tayong manalangin para sa lahat na nagpapadasal sa atin, yung mga nagpapasalamat dahil sa mga biyayang kanilang natanggap, yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan ngayon, para sa kagalingan ng lahat ng may sakit sa bahay at sa mga ospital, at kapayapaan sa lahat ng mga yumao, at para sa lahat ng mga espesyal na intensyon na nakasulat dito, ipanalangin natin sila lahat. Jesus, anak ni Maria, dinggin mo kami. Sa iyong awa, Panginoon, inakay mo kami sa bagong taong ito. Sa pamamagitan ng mahal na ina, patnubayan mo kami sa daang patungo sa iyong kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, iyong anak at aming Panginoon. Amen. Like the herald angels sing, glory
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na ipinag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming tagapangasiwa, si Bishop Broderick Pabilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama gamit ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sundin ang loob mo.
Panginoon, sa pagsimula ng bagong taon na ito, iadya mo kami sa lahat ng masama, sa iyong awa, ilayo mo kami sa karahasan at digmaan, sa mga karamdaman at sakuna. Tulungan mo kami na maghanda ng may pag-asa at galak tungo sa lubusang pagdating sa amin ng Panginoong aming tagapagligtas, si Jesucristo. Panginoong Yesus, sa iyong pagsilang, ang mga anghel ay umawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Huwag mong tingnan ang aming mga kasalanan nitong nakaraang taon, kundi ang pag-asa namin sa hinaharap, sapagkat kami ay di na mga alipin. Kami ay iyong mga anak at tagapagmana ng iyong kahariang walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Masdan ang anak ni Maria, ang ipinangakong tagapagligtas na tinanggap natin ang kabuuan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kordero. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Yayakap kita na parang narito ka na sa akin
at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo, huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Diyos na lumikha, ang taon ay pinuno mo ng kabutihan. Nawa ang tinapay ng buhay na aming tinanggap ay magdulot ng lunas at kapayapaan sa amin at maghilom sa mundong maligalig. Ibahagi mo ang Espiritu ng iyong anak sa aming mga puso upang kami ay maging daan ng iyong kapayapaan at maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Hiniling namin ito sa ngalan ng aming kapatid na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Tayo po ay lumuhod para dasalin po natin ang panalangin ng misyon. Sabay-sabay, Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus inialay niya ang kanyang buhay para sa amin, at siya'y nabuhay na mag-uli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat ng kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat, dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo na sa nakalipas na 500 taon, marating ang mga misyonero ang aming bayan.
para mahayag sa aming mga ninuno ang ebanghelyo ni Jesus na iyong anak, na magtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtataguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklorin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu na maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marugdog na paghahangad na makatulong sa iba na mananampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya, ang matibay na pagmamahal at pagmimintikasi sa mahal na ina, ang humubog nawa sa aming mga tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at nagahari, kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po muna para sa mga ilang paunawa. Pamaskong halamanan ng pamilya para sa parokya. Nitong Disyembre, inilunsad ng parokya ang Christmas Fund Drive na pamaskong halaman ng pamilya para sa parokya upang mangalap ng pondo para sa mga social service programs ng Malati Church at sa pagbubuo ng herbal garden ng parokya. Ang pamilya o individual ay maaring makabili ng mga halaman o seedling sa patio ng simbahan at ang mga ito ay maaring iuwi sa bahay o iwanan at isabit sa nakatalagang lugar sa parokya na parang mga pamaskong parol. Ilalagay ang mga pangalan ng pamilya o individual sa mga pasong isasabit sa harapan ng simbahan sa panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng Kapaskuhan, maaari itong kunin ng pamilya. Kung hindi kukunin, ay maaaring ibigay sa parokya at itatanim ang mga ito sa kapaligiran ng simbahan. Para sa mga karagdagang detalye, puntahan lamang po ang booth na nasa patio. Salamat po. Mayroon din pong ipinagbibili sa patio na Parish Calendars 2021 at novelty items gaya ng imahe ng Nuestra Señora de los Remedios at mugs. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Iyuko ang inyong mga ulo at hingin sa Panginoon ang kanyang pagbabasbas. The Lord spoke to Moses. Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the Israelites. You shall say to them,
Naway pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagagalak tayo kay Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Humayo tayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Maligayang bagong taon sa lahat.